Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is the general reading. Kayo lang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Wheel of Fortune. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na andun yung mga bagay na gusto mong simulan, na may masaya, may katahimikan, yung alam mo sa sarili mo na ito na yung darating para sa akin, na gusto mong ma-achieve. Gusto mong makuha kung ano man yung mga bagay na magpapasaya para sa iyo. Some of you, pwedeng meron kang cycle na nagtapos na. And ngayon, mas gusto mo magsimula ng maayos. May katahimikan. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na you want to speak out. You want to tell something na alam mo sa sarili mo na iyon yung totoo. And some of you, something yun na magkakaroon ng pag-uusap. Pwedeng travel, or you're manifesting changes na dumating sa buhay mo. Nakita ko na andun yung mga bagay na tinitingnan mo kung kaya pa bang ayusin, kaya pa bang magawa, or matapos. May mga pinag-isipan ka ng malalim dito. Kung ano pa ba yung pwede mong gawin. At the back of your mind, andun yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na pwede mong gawin, pero pinag-iisipan mo ng malalim kung ano pa yung pwede mong maitulong, pwede mong magawa or maiayos yung sitwasyon na yun. This person, gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. Pwedeng ikaw din to na nandun yung pagmamahal na gusto mong ibigay. Gusto mong sabihin. You feel restricted eh. Hindi ka makapagsimula. You feel something here na kailangan na kontrolin yung sarili. May darating dito na blessing. Pwedeng bagong opportunity, or ibibigay sa'yo, or ikaw yung magbibigay. Pagdating dito sa pera mo, marami kang iniisip eh. Marami kang gustong gawin. Especially sa pera, sa career, sa business. Iniisip mo kung paano pa magiging maganda, magiging maunlad yung pera mo, yung career mo. Nakita ko na itong tao na to, iniisip niya. Pinag-iisipan niyang mabuti kung anong strategy pa yung pwede niyang magawa. Maaring itong tao na to, iniisip niya kung ano pa yung pwedeng maitulong or pwedeng paraan. Pwedeng some of you, someone sa buhay mo na gustong bumalik, gustong ayusin, kung ano man yung mga bagay na nangyari sa past.
Some of you, pwedeng ikaw to. Pinag-iisipan mong malalim, mabuti yung strategy na magagawa mo dun sa sitwasyon. Clarify natin Page of Swords, Seven of Pentacles and Eight of Wands. Pinag-iisipan mong mabuti kung tama pa ba na pag-aksayahan ng oras. Kasi meron ditong mensahe na darating sa'yo na pwedeng pag-uusap to. Text or chat na gustong makipag-usap sa'yo or marireceive mo yung message na yun. Iniisip mo kung ready ka pa ba na bigyan pa ng oras yung tao na yun na kausapin. Some of you, pinag-isipan mong maigi kung kailangan pa bang mag-invest ng time dun sa opportunity na darating sa'yo. Or may mga opportunity na dumarating sa'yo pero kailangan paglaanan ng mahabang proseso, maraming effort. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga bagay na dumarating sa buhay na kailangan ng progress. At ikaw yung tipo ng tao na pag pinaglaanan mo ng oras, talagang binibigay mo lahat ng kaya mo. Clarify natin ang The Moon. The Emperor and Page of Swords. Itong tao na to pinag-aaralan niyang mabuti at pinag-iisipan niya rin kung ano pa yung mga bagay na magagawa niya. Nakita kong someone is spying on you. Pinagbabastan kung ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Inaalam kung ano pa ba yung pinagkakabisihan mo. Or watching on you. Clarify natin the Emperor. Wheel of Fortune and the High Priestess. Di ba laging lumalabas si Emperor? Nagkaroon ng ending dun sa cycle na yun. And pinag-iisipan mo kung handa ka na bang harapin yung tao na to, makipag-ayos. Kasi very intuitive ka. Clarify natin King of Pentacles. Or you're keeping it to yourself kung handa ka na bang magkaroon ng pagsisimula dun sa cycle na yun. The Wheel and Eight of Cups. Mas nakikita mo na mag-move on na lang or someone na parating sa'yo. Kasi sa movie nakikita ko na you want to leave it all behind. Kung ano man yung mga nangyari sa past. Kasi mas gusto mo yung peace of mind. Mas gusto mong maging masaya. Maging malaya. Yung alam mo sa sarili mo na eto ako ngayon. Alam ko na masaya ko ano man yung pinili ko. Ganun ang gusto mong mangyari. Clarify natin the World. Ace of Cups and Eight of Cups. May paparating dito na new beginning sa pag-ibig. Sa movie nakikita ko na bagong pag-ibig na magsisimula sa buhay mo or babalik. It depends on you kung ano yung pipiliin mo. Kasi buhay mo pa rin yan, ikaw pa rin yung magdedesisyon. Or minamanifest mo na dumating na yung tamang tao para sa'yo. Hinihintay mo. Clarify natin ang Knight of Cups. Queen of Wands and Queen of Cups.
Very emotional ka, oh. Pagdating sa pag-ibig na to, na pwedeng sabihin sa'yo, or ibigay sa'yo. Pagdating sa pagmamahal talagang, ayun yung kahinaan mo eh. Alam mo na mahalaga sa'yo yung love and nurture. Very passionate ka dun. Nakikita ko na naghihil na eh. Kung ano man yung nangyari dun sa past na yun. Or nangyari sa buhay mo. Nagiging okay na lahat. Clarify natin ang Ace of Pentacles. 5 of Wands and 6 of Swords. Something here na nagkaroon na ng healing yung struggle na yun. Kaya yung darating na blessing para sa'yo, ibibigay or matatanggap mo na to. Pwedeng regalo, some of you. Clarify natin ang 7 of Swords. 2 of Wands and the Sun. Kung ano man yung nangyari na pagsisinungaling or hinihintay mo dito na dumating sa buhay mo, you're thinking about planning about strategy for your future para sa magandang kinabukasan. Ayan no, nakikita ko na magiging masaya ka eh. Masaya ka na nakikita mo na maganda yung darating para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Play. Beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to their completion. Playfulness, gaiety, and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. Ang mensahe ng yung gabay na minsan kailangan din natin ng pahinga. Kasi pag puro trabaho din yung ginagawa natin, na-overwork din yung katawan natin. Kailangan mo rin ng, alam mo yung i-enjoy mo rin yung buhay. Kung may time ka na lumabas at mag-relax, gawin mo dahil para sa susunod na pagbalik mo sa trabaho o dun sa ginagawa mo, mas motivated ka, mas alam mo sa sarili mo na itong energy na to the highest yung kaya mong ibigay dahil nai-inspire ka uli na sipagan. Kasi alam mo sa sarili mo na merong reward after all na ginawa mong pagsisipag, pagtsatsaga. Basta gawin mo lang yung makakaya mo dun sa mga bagay na dumarating sa buhay mo. At maging matatag ka lang sa mga pagsubok na dumarating. At magdasal lang palagi. At itong yung reading, Libra. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.